Hello mga idol! Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Sa pagpapatuloy, 15 minuto bago pa ang mga nangyari, ay ginamit ni Yuseong ang dalawang talisman na binigay sa kanya ni Bong Deola, at kinausap nito si Admiral Song at Commander gamit ang telepathy at sinabi niya na ang umaatake sa kanila ay si Mamoru Miyamoto. Tinanong ni Admiral Song si Commander kung kaya ba nito makausap si Yuseong gamit ang telepathy, ayon naman kay Commander na hindi niya kaya ito sapagkat hindi abot ng saklaw niya para gamitin ang telepathy. Sinabi ni Yuseong na nakita na niya ang bakas ni Mamoru Miyamoto sa hindi kalayuan sa barracks na kinaroroonan nila Admiral Song at 1 milya lang ang layo nito. Pahabol pa ni Yuseong na kapag nahanap na niya si Mamoru Miyamoto ay dadalhin niya ito sa malapit na bangin kung saan may maliit na talon, kaya hiling niya na ihanda nito ang lahat ng sundalo at disipulo para sa ambush sa loob ng 30 minuto, subalit sinabi ni Yuseong na dahil sa lakas ng kalaban ay baka di nila kayanin patagilan ng 30 minuto kaya sana ay maanda na ni Admiral Song ang lahat sa loob ng 15 minuto. Hindi na lang makapaniwala si Commander na kailangan nilang ihanda ang napakaraming sundalo at disipulo sa loob lamang ng 15 minuto. Sinabi ni Commander kay Admiral na napaka-imposible ng pinapagawa sa kanila. Nagagalit naman na sinabi ni Admiral Song na wala na silang oras pa na dapat sayangin kaya ang lahat ay gumalaw na. Ang makakalaban nila ay si Mamoru Miyamoto, ang taong umubos sa mga piling sundalo na kasama niya. Kung totoong nag-iisa lang ito na ang pagkakataon para mapabagsak na nila ito habang may mga taga-Merm na disipulo pa silang kasama. Sa kasalukuyan ay nagkaroon ng misyon si Yuseong at ito ay isang boss fight. Kailangan niyang talunin si Mamoru Miyamoto sa loob ng 30 araw. Makikita natin na napalibutan na si Mamoru Miyamoto ng mga sundalo at disipulo ng 1st Division. Habang tinitignan ni Yuseong ang paligid ay namamangha na lang siya sapagkat hindi siya makapaniwala na nagawang mapaposisyon nila Admiral Song ang lahat sa loob lamang ng 15 minuto. Hindi niya akalain na ganito pala katalino si Admiral Song kaya sa tingin niya na hindi naging masama ang pagtulong niya dito sapagkat tumaas ang ranggo nito at napunta ito sa posisyon na babagay sa kanya ng husto. Habang naghahanda ang mga tagapana, ay nanginginig sa galit ang isang tagapana. Naluluha ito habang inaalala ang ginawang pagsira at pagpatay ng mga taga-Eastern Islander sa nayon na pinanggalingan niya. Kaya agaran na niyang binitiwan ang arrow habang sinasabi na mamatay na si Mamoru Miyamoto. Habang papalapit ang atake, ay napansin naman ito ni Mamoru Miyamoto, kaya agaran niyang pinaghihiwa-hiwa ang arrow. Kasabay na rin ang kamay ng sundalo na umatake. Hindi na lang makapaniwala si Admiral Song at Commander sa mga nangyari, kahit na si Jium Namgang at Yuseong ay nagulat din. Naiinis si Yuseong sapagkat masyadong mabilis ang sword aura na atake ni Mamoru Miyamoto na hindi kayang makita ng mga mata ang bilis nito, samantalang makikita natin na hindi man lang nababahala si Mamoru Miyamoto habang nakatingin sa lahat ng sundalo at disipulo. Agara naman na inutusan na ni Admiral Song ang lahat na umatake na. Makikita natin ang napakaraming mga arrows na papalapit kay Mamoru Miyamoto. Napapangiti na lang si Mamoru Miyamoto habang sinasabi na sa mga ganitong sitwasyon ay ginamit ni Jium Namgang ang teknik nito, kaya agara na pinatagilid ni Mamoru Miyamoto ang espada niya, at ginaya ang teknik ni Jium Namgang, at walang kahirap-hirap para sa kanya na maarang ang lahat ng arrows na papasugod sana sa kanya. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na malaking tulong para sa kanya ang teknik na ito kapag bumalik na siya sa bansa nila. Napapatahimik na lang si Jium Namgang sa nakita niya, samantalang hindi makapaniwala si Yuseong sapagkat ginamit ni Mamoru Miyamoto ang teknik ni Jium Namgang. Agara naman na inutusan na ni Commander ang lahat ng disipulo na umatake na, at mabilis naman na sumugod ang mga disipulo ng 1st Division. Makikita natin na sabay-sabay na sumusugod ang mga disipulo at pinalibutan nila si Mamoru Miyamoto, subalit walang kahirap-hirap niyang pinaghihiwa-hiwa ang mga disipulo habang tumatakbo papalayo. Sinabi ni Jium Namgang na sa ibang direksyon si Mamoru Miyamoto papunta.
kaya mabilis na sumugod si Jium Namgung habang sinasabi na papatakas si Mamoru Miyamoto. Sa isip-isip ni Yuseong na hindi ganitong klase ng mandirigma ang pagkakakilala niya kay Jium Namgung kung saan ay basta-basta na lang ito ngayon sumusugod, kaya naghanda na rin si Yuseong at pinalitan niya ng puro espada ang sandata niya na sa ngayon ay times 8 na ang attack speed na meron siya, at mabilis na humahabol papunta kala Jium Namgung para tulungan si Jium Namgung sa laban nito kay Mamoru Miyamoto. Habang tumatakbo palayo si Mamoru Miyamoto ay agara naman na sinusugod ito ng iba pang disipulo. Ayon sa isang disipulo na kung saan babalak pumunta ni Mamoru Miyamoto at hindi nila papatakasin ito. Napansin naman ni Mamoru Miyamoto na nasa likod na rin niya si Jium Namgung. Agara naman na naglunsad si Jium Namgung ng isang teknik at ginamit nito ang Cloudless Heaven Press. Napahinto naman si Mamoru Miyamoto sa ginawang teknik ni Jium Namgung at nararamdaman nito ang mabigat na teknik kung saan ay may malakas na gravity na tumutulak pababa sa paa niya. Agara naman na sumugod ang taga Mount Wasect at ginamit nito ang 14 Blossoming Strokes, Third Stance, Frost Blossom Slash, na nagawa naman maiwasan ni Mamoru Miyamoto ito. Sumugod naman ng isa pang disipulo, at ginamit nito ang Crouching Demon's Explosive Blade na nagbigay ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ni Mamoru Miyamoto. Agara naman naghanda umatake si Jium Namgung at ginamit nito ang second stance of the Cloudless Heaven Sword, samantalang ang taga Mount Wasect ay ginamit din ng 14 Blossoming Strokes, 9th stance, at sabay ng dalawa nilunsad ang Soaring White Fang ni Jium Namgung at 5 Blossom Rush ng taga Mount Wasect. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa nakikita niya sapagkat walang kahirap-hirap na hinarang ni Mamoru Miyamoto ang malalakas na pag-atake sa kanya gamit ang teknik nitong Murderous Demon Blade style, at agara nitong ginamit ang Twin Blade Slash, kung saan ay direktang tumama ito sa dalawang disipulo, pati na rin kay Jium Namgung at sa taga Mount Wasect. Makikita natin na nahiwa ang katawan ng taga Mount Wasect at bahagya naman na nataman si Jium Namgung sa atake na iyon, pati ang dalawang disipulo pa ay nahiwa ang katawan sa lakas ng atake ni Mamoru Miyamoto. Naiinis na ginamit ni Yuseong ang 10-weapon Demon Style, Octuple Weapon Art, Second Stance, 8 Wolf Barrage, kung saan ay nagmistulang mga lobo ang pag-atake ni Yuseong napapasugod kay Mamoru Miyamoto. Gayunpaman ay walang kahirap-hirap ni Mamoru Miyamoto na pinaghihiwa-hiwa ito na pati si Yuseong ay makikita natin na naputol ang ulo nito. Subalit bago pa mangyari iyon ay nagamit na ni Yuseong ang scattering image niya na kinagulat naman ni Mamoru Miyamoto. Habang umaatres ay sobrang nababahala si Yuseong sa mga nangyari. Masyadong mabilis si Mamoru Miyamoto, hindi niya kayang makipagsabayan dito kahit nagamit niya pa ang 8 espada kung saan ay masyado ng mataas ang attack speed niya. Napatingin naman si Mamoru Miyamoto kay Yuseong, at sinabi nito na si Yuseong pala, ang Little Demon na pumatay kay Yoshiki Tenoka. Napagtanto niya na mukhang nahirapan si Yoshiki Tenoka ng kalabanin ito ni Yuseong. Sa isip-isip ni Yuseong na kung nagpakita lang ba si Mamoru Miyamoto para ipaghigantay si Yoshiki Tenoka. Tinanong ni Yuseong si Mamoru Miyamoto na kung ang gusto ba nito ay makuha ang damit na tunic na suot niya na pagmamay-ari ni Yoshiki Tenoka. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na marunong pala magsalita ng Japanese si Yuseong. Pinaliwanag ni Mamoru Miyamoto na ang damit na suot ni Yuseong ay nilikha para lumaban sa talim ng espada niya, na nagpapahiwatig lang na malakas ang damit na ito. Subalit kahit ganoon pa man ay hindi pa rin kaya ni Yoshiki Tenoka na matalo siya sa laban, gaano man kitigas ang tunic na iyan. Ang tao naman na sumusuot nito ay masyadong mahina, subalit nagawa ni Yuseong na matalo si Yoshiki Tenoka kahit nasuot ni Yoshiki Tenoka ang damit na iyan. Umaasa siya na sana ay malakas si Yuseong sapagkat nagawa niya matalo ang isang tao na may malakas na kasuotan. Sinabi ni Yuseong na hindi siya interesado kung sino man ang malakas o mahina. Ang layunin niya lang ay pigilan ito at ang lahat ng mananakop, dahil iyon ay marangal at banal. Ayon naman kay Mamoru Miyamoto na para magawa iyon ni Yuseong ay kailangan siya patayin ito. Sinabi ni Yuseong na gusto niya lang ipaalam na hindi pala siya ang pumatay kay Yoshiki Tenoka, kundi ang babaeng ito. Makikita natin si Soso na tumalon, at ginamit nito ang Chonbong Martial Arts Mastery,
Divine Rising Snow Blossom at Wind and Fire Wheels of Nata, namumulaklak ang mga bulaklak sa natunaw na nyebe upang makipag-usap sa langit. Heavenly Blossom Harmony, makikita natin ang malalakas na alon ng tubig ang papasugod kay Mamoru Miyamoto, subalit walang kahirap-hirap na pinapawalang bisa lang ni Mamoru Miyamoto, ang lahat ng tubig na papasugod sa kanya gamit ang espada niya. Hindi na lang makapaniwala si Soso sa inner key na ginagamit ni Mamoru Miyamoto. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na ang babaeng ito pala ang pumatay kay Yoshiki Tanaka. Ngunit kahit na ang pinakamatibay na bulaklak ay sinusuportahan ng isang pinong tangkay, o marahil ay dapat niyang sirain ang mga pundasyon ni Soso, nilunsad ni Mamoru Miyamoto ang isang malakas na pag-atake, at sa sobrang lakas nito ay napapasigaw na lang si Soso. Hindi din makapaniwala si Jium Namgang sa atake na ito, kahit na si Admiral Song ay nagulantang sa atake na iyon. Pati si Baekru Moyong at Giho ay hindi makapaniwala, lalo na si Yuseong ay napapasigaw na lang sa pag-aalala, hindi na lang siya makapaniwala sa laki ng pinsala ng pag-atake na iyon. Habang tumatalsik sa malayo si Soso, ay nag-aalala na lang si Yuseong. Mabilis na sinalo ni Yuseong ito at hindi makapaniwala si Soso sa pagdating ni Yuseong. Makikita natin ang malakas na pag-atake ni Mamoru Miyamoto na kinawasak ng isang malaking bundok. Hindi na lang makapaniwala si Commander habang nakikita niyang nahuhulog sa bangin ang mga sundalo na kasama niya. Sinabi ni Giho na ginagawa ni Mamoru Miyamoto na parang mga piraso ng papel ang mga bangin na iyon. Habang karga si Soso, ay nag-aalala pa rin si Yuseong sa nangyari dito. Nagpasalamat naman si Soso kay Yuseong at sinabi din ito na nahilo siya kanina dahil sa shockwave. Sa isip-isip ni Yuseong na may mga alaala siya kung saan ay nakikita niya ang patay na katawan ni Soso. Sa dati niyang buhay ay bago pa si Yuseong namatay ay buhay si Soso noon, subalit namatay naman ito bago siya sa pangalawang nakaraan buhay niya. Kaya hindi niya hahayaan na mangyari ulit iyon dito sa kasalukuyan na buhay niya. Sa isip-isip ni Soso na lubos siyang nagpapasalamat kay Yuseong, subalit ang mga titig nito sa kanya ay sobrang nagpapatibok ng puso niya. Naiinis na sinabi ni Baekru Moyong na masyado silang minamaliit ni Mamoru Miyamoto, kaya mabilis itong sumugod, at ginamit ang flaming cake. Napapasigaw na lang sa galit si Baekru Moyong habang umaatake. Napansin naman ni Mamoru Miyamoto ito, kaya mabilis na umatras si Mamoru Miyamoto para maiwasan ang pag-atake ni Baekru Moyong. Habang papaatres ay naghahanda si Mamoru Miyamoto para umatake, naiinis naman ang isang sundalo at sinabi nito na umatake silang lahat, kaya agaran na nagpakawala ng mga pana ang mga sundalo. Naiinis naman na sinabi ng commander na kung ano ang mga pinaggagawa ng mga ito, itigil ng mga ito ang pag-atake. Napansin naman ni Mamoru Miyamoto ang papasugod sa likod niya. Makikita natin si Giho na maglulunsad ng atake. Nagawa naman maiwasan ito ni Mamoru Miyamoto dahil ginamit nito ang teknik na penetration. Nabahala naman si Giho nang makitang may mga arrows na papalapit sa kanya, kaya nagagalit nitong sinasabihan ng mga sundalo na mag-iingat ang mga ito sa pag-atake. Nagagalit naman si Commander sa isang sundalo na nag-utos na umatake, samantalang humihingi ng pasensya ang isang sundalo sa ginawa nilang pag-atake. Nagpatuloy si Mamoru Miyamoto sa pagtakas. Sinalubong naman siya ng dalawang disipulo at sinasabi pa ng isang disipulo na papunta si Mamoru Miyamoto sa alikabok kaya dapat ay mapigilan nila ito. Habang papasugod ng isang disipulo ay sinabi nito na sisiguraduhin niya na hindi na makakatapak pa ng Jungguan si Mamoru Miyamoto. Walang kahit na anong pag-aalala naman na patuloy lang si Mamoru Miyamoto sa pagtakbo, at walang kahirap-hirap na pinutol nito ang ulo ng dalawang disipulo na haarang sana sa kanya. Inutusan naman ni Admiral Song ang mga tagapana na pigilan nilang makapasok sa alikabok si Mamoru Miyamoto. Makikita natin na nag-ibang direksyon si Mamoru Miyamoto para hindi tamaan ng mga arrows. Sa isip-isip ni Yuseong na ang teamwork ng mga kasamahan niya ay nawawala na. Napansin niya din na mga natatakot na ang mga ito at sobrang napapagod na rin sila.
Totoo na ang mga sundalong ito ay nabuhay ng napakatagal sa kapayapaan, ngunit paanong ang 2,000 na mandirigma at sundalo ay matatalo ng isang tao lamang, ang kanyang mukha ay larawan ng kaalmado. Sa kabila ng pagiging outnumbered at napapaligiran, isa talaga itong mabangis na halimaw, kaya naman ay kailangan na nilang mapabagsak na ito ngayon na mismo. Kaya kailangan niyang may gawin para mangyari iyon, subalit paano niya gagawin iyon, paano niya tatalunin si Mamoru Miyamoto sa level na meron siya ngayon, sa ngayon ay ang level niya ay level 50, ang isang paraan lang na naiisip niya ngayon ay ang gamitin na ang Phantom Bow sapagkat magagamit na niya ito dahil ang required level nito para magamit ay level 50, habang gamit ang Phantom Bow ay tumaas ng 20% ang accuracy ni Yuseong. Marami siyang pinagawa na sandata gamit ang Eternium subalit isa lang ang napagawa niya na bow sapagkat hindi niya inaasahan na magiging pangunahing sandata niya ito, kaya ngayon ay ang taya lang na itaas ng accuracy niya ay hanggang 40% lang, maaari niyang dagdagan ang natitirang bahagi ng kanyang katumpakan sa mga armas na pinutol ni Mamoru Miyamoto. Mahirap gamitin ang dalawang kamay sa isang armas tulad ng bow habang gamit ang 10-weapon demon style. Nakita ni Yuseong ang isang arrow sa sahig na hindi pa nasa Saira, kaya agaran na niya itong kinuha, at naghahanda na para umatake gamit ang Phantom Bow. Habang nakatutok na kay Mamoru Miyamoto ang pag-atake niya ay hinihiling niya na sana ay maging malaking tulong ang paggamit niya ng Phantom Bow na ito, at agaran na niyang binitawan ang pag-atake na iyon, kung saan ay naglalabas ng malakas na nakakatakot na sigaw ang pag-atake na iyon, na kinabahala naman ni Mamoru Miyamoto ang malakas na nakakatakot na tunog na nanggagaling sa Phantom Bow na atake ni Yuseong. Napansin ni Mamoru Miyamoto ang arrow na papalapit na sa kanya, naiinis naman si Yuseong at sa isip-isip nito na kung bakit kailangan ba maging ganoon kaingay ang pag-atake na iyon para malaman ng kalaban, naghanda naman si Mamoru Miyamoto, at inatake niya ang arrow na papalapit sa kanya, habang papalapit na ang espada sa arrow. Makikita natin na tumagos ang arrow ni Yuseong sa espada ni Mamoru Miyamoto, nabahala naman si Mamoru Miyamoto sa nasaksihan niya, natuwa naman sila Giho, Baekru Moyong at hindi makapaniwala si Jium Namgang at Soso, sapagkat tuluyan ng tinamaan si Mamoru Miyamoto ng atake ni Yuseong. Ito ang kauna-unahan na tinamaan ng isang atake si Mamoru Miyamoto, hindi makapaniwala si Yuseong na nagawa niyang tamaan ito, mabilis naman na nagpakawala ng maraming pag-atake si Mamoru Miyamoto, napansin naman ni Yuseong ang pag-atake na iyon at napagtanto niya na isa itong sword aura, direkta naman na tinamaan si Yuseong ng napakabilis na pag-atake na ito. Gayunpaman ay walang pinsala na natanggap si Yuseong doon dahil sa damit na suot niya kung saan ito ay ginawa para makayanan ang talam ng espada ni Mamoru Miyamoto. Agara naman na kumukuha pa si Yuseong ng arrow, sa isip-isip niya na kayanan niyang matanggap ang anuman na pag-atake kahit pamalayuan na pag-atake ito dahil sa Phantom Serpent Tunic na suot niyang damit. Ang pinaka-importante pa sa lahat ay may kakayahan na siyang makatama ng atake kay Mamoru Miyamoto. Kinuha na ni Yuseong ang isa pang arrow, at agara na niya ulit itong tinututok kay Mamoru Miyamoto, sabay pinakawalan na niya ang atake kung saan ay iniiwasan ito ni Mamoru Miyamoto sa pamamagitan ng pagpunta sa gilid, subalit biglang nag-iba ng direksyon ang arrow na para bang may sarili itong buhay at patuloy na hinahabol si Mamoru Miyamoto. Hindi na lang makapaniwala si Mamoru Miyamoto sa nangyayari, napagtanto niyang biglang umikot ang arrow papunta sa kanya, at habang papalapit na ito sa ulo niya, ay nagawa naman ni Mamoru Miyamoto na gumamit ng scattering image. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong na kaya din gawin ni Mamoru Miyamoto ang scattering image, subalit napagtanto niya na mabilis talaga ito kaya hindi na dapat siya magulat pa kung kaya din ito gamitin ang scattering image. Makikita natin na nakalipat na si Mamoru Miyamoto at papasok na ito sa alikabok. Habang malapit nang makapasok sa alikabok ay sinabi nito na nakakahiya kung isa sa alang-alang kung gaano kawili-wili ang laban na ito, subalit kailangan na niyang umalis ngayon, oras na para sa appointment niya sa isang kaibigan, at nakamit na rin niya ang pinunta niya dito. Makikita natin na nakaluhod na si Jium Namgang at napapatahimik na lang ito habang pinagmamasdan ang pagpasok ni Mamoru Miyamoto sa alikabok.
Tuluyan nang nakapasok sa alikabok si Mamoru Miyamoto. Sinabi ni Mamoru Miyamoto na tatapusin na lang nila ang laban sa susunod na magkita ulit sila ni Yuseong. Sinabi ng isang disipulo na tumatakas na si Mamoru Miyamoto gamit ang alikabok, kaya wag nila hahayaan na tuluyan ng makatakas ito. Naiinis naman si Yuseong sapagkat wala na siyang makitang mga araw na hindi pa nasa Saira. Nagpatuloy naman ang mga sundalo sa pagpana sa alikabok, umaasa na matamaan si Mamoru Miyamoto, habang ang mga disipulo naman ay pumapasok na sa alikabok para habulin si Mamoru Miyamoto. Sinabi ng isang sundalo na itigil na ng mga ito ang pagpana sapagkat may mga kakampi sila na nasa loob na ng alikabok at baka ang mga ito ang matamaan nila. Habang nasa alikabok ay napapasigaw na lang ang ibang disipulo habang pinapatay ni Mamoru Miyamoto. Sa isip-isip ni Yuseong na tuluyan ng makakatakas si Mamoru Miyamoto kapag hindi sila makagawa ng paraan. Naiinis siya sapagkat masasayang ang pambihirang pagkakataong ito. Kaya dapat ay mapabagsak na niya ito gamit ang Phantom Bow niya. Gagawin niya ang lahat para mapabagsak niya ito ngayon araw at hindi niya hahayaan na makatakas ito. Kaya ang ginawa ni Yuseong ay ang palitan ng anyo ng 2 sandata niya, at ginawa niya itong bow para tumaas ng 80% ang accuracy niya, at kung gumamit siya ng mahahabang staff sa halip ng mga arrow, maaari niya ring i-maximize ang epekto ng septuple weapon art, at kapag nataman ang sinoma nito ay siguradong ikamamatay nito, at nagkataon din na may perpektong stance habang gamit ang 10-weapon demon style para dito. Ginamit na ni Yuseong ang 10-weapon demon style, quintuple weapon art, second stance. Gamit ang third eye ay nakikita pere ni Yuseong kung saan banda si Mamoru Miyamoto, at malakas na hinihila na niya ang tali ng Phantom Bow hanggang sa binitawan na niya ito, at ginamit na ni Yuseong ang quadruple shot. Makikita natin ang mabilis na pag-atake ni Yuseong, na naramdaman naman ni Mamoru Miyamoto ito. At paglingon nito sa likuran niya ay nakita niya ang 4 na staff na mabilis na papalapit sa kanya, hanggang sa may malalakas na pagsabog ang nangyari sa loob ng alikabok dahil sa malakas na pag-atake na pinakawalan ni Yuseong dito.